ng kanyang nais ipaunawa sa ating lahat. Yun po yung malaki nating kaibahan. And my reins also instruct me in the night seasons. Sabi nga dyan, malusog pa rin tayo. Andito tayo sa kabuuan. And ano po yung dapat sa verse 8 para meron talaga tayong joy lagi sa verse 11. I have set the Lord, I do not know kung totoo ito sa ating mga buhay, always before me. Totoo kaya? Have we set the Lord? Because He is at my right hand. Kaugnay pa rin po yan ng ating tema, I shall not be moved. And I hope this morning, pangkalahatan po sa iba't ibang kapatiran natin, sa inyong mga tahanan, time zone. Sabi ko nga, kahapon sa posting ko, although interrelated po yan next Sunday na message ko, we might not be reaching another generation. Kasi one generation po is 40 years, di ba? And kahit after ng aming personal bonding ni Sister Michelle kahapon, celebration, we took time. Siyempre, hindi ko na lang ipinost. Diyan po sa Eternal Gardens, yung mother nung isang malapit sa kanyang co-teacher dati, tauhan niya, nakaburol. Pinuntahan po namin for that purpose. And nag-share ganito, yung umabot na yung mama niya ng 90 years old. Sabi naman namin nga, kahit po sa Bible, hanggang 80 years old lang po talaga. And pag lumagpas ka ng 80 years old, pahirap na yun sa katawan mo talaga. So, kidding aside, siyempre gusto pa natin makita yung kinapu-apuhan, whatever. Kami nga ni Sister Michelle kahapon. And doon sa posting ko, di ba nakalagay doon? Yun yung meaning ko din. Wala man tayo ng magagandang bahay-sambahan. Wala man tayo ng mga kung ano. I don't want to justify. But sabi ko nga, doon sa posting ko, ni-reserve ko yung kagabi. We will be together, Mama. Diba? With the Lord. Kasi yung posting ko nakalagay doon, we might not, again, be together for the next generation. Yung nga yung sa burol kahapon, sabi nung kausap naming nanay, ang mga anak ngayon, ang hirap. Gen Z sila. O, ano kaya magandang acronym? Ma'am Sandra, ano ba magandang acronym sa C? Gen Z. Generation C na daw ngayon ng mga bata eh. Ano ba yun? Ano kaya magandang acronym doon? Siraulo? Ano na ba? Hindi, Z yun eh. Z. Zombie na. Zombie na. Ang mga, ano ngayon, mga wala ng damdamin, wala ng mga, sa mga magulang. Problematic kasi yung nanay dun sa anak, gano'n, nagka-counsel kami kahapon. Personal na lang namin yun. But anyway, ngayong umaga, maraming salamat na nariyan pa rin po sila. So, hindi pa man kami isang dekadang magkasama kasi sabi nga, 93, 94. But nandyan sila, nagpapatuloy, and I hope, sabi ko nga lagi, biruan, walang iwanan, walang lamangan. Pastor Rico, sir, halika, paunawa mo sa amin ang counsel ni Lord ngayong umaga. Kung bakit dapat tayo ay patuloy na, ayan po ang Mr. Pastor Rejoice natin always. Di ba? Pastor Rejoice natin always. Rejoice always in the Lord. Tignan nyo naman, nakangiti lagi. Talo nga si Pastor eh. Masaya lang, Pastor, kay Lord. Blessed morning po. Ngumiti naman kayo. Katulad ko. Ayaw naman yung ngumiti eh. Uuwi ako kayo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan ng mensahe sa umagang ito. And I thank the Lord. Una po, maraming salamat kay Lord. Dahil hindi po ako nakaligtas kay Pastor. Sabi ni Pastor sa akin last Sunday, hoy, ikaw sa Sunday. Opo, Pastor. Kasi
Isang gampanin na biyaya ni Lord sa buhay po ng bawat isang mananampalataya. Ang ganda nga ng posting ni Pastor yung naglilinis ng church. Siguro nakita ninyo. It is act of worship. Ano man po ginagawa po natin sa kaluwalhatian ng Diyos? It is always lahat po. It is our act of worship. November 9, remember November 9? It was the day na itinalaga ng ating iglesia to celebrate our 29th year anniversary. May bagyo. Super bagyo. Si Uwan. Sino po nag-pray? A week before, nung mai-announce sa ating mga television, sa radyo, ay nandun na po pag-pray naming mag-anak. At sabi nga po, isa itong super bagyo na abutin ng hanggang signal number 5. But God is good. But God is good. Hindi po nahaglangan ni Uwan ng bagyong super typhoon ang ating selebrasyon. Naghihintay nga po kami sa desisyon ni Pastor Ano kayo magiging, sabi ko, ano kayo magiging desisyon ni Pastor? Tuloy kaya o ipopostpone? And God is good, patuloy. Ginagamit ni Lord si Pastor sa mga desisyon sa iglesia ito. Andun po ang aking pagpupuri, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos kung paano po gumawa ang Diyos ng himala upang tayo hindi mahadlangan ng anuman. For our God, sabi nga po sa awit kanina, for His name is great and greatly to be praised. For His name is great and greatly to be praised. Na tayo bilang mga anak niya, pag humiling sa Kanya, ang mga imposible sa atin ay posible po sa ating Diyos. Kita naman po ninyo, hindi nakaranas ng super bagyo ang Laguna, ang Batangas. Yun po ang isang buhay po natin na bilang mga mananampalataya. Patuloy ang pagtitiwala natin sa Diyos na ating kinikilala, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, hindi po ako aawit. Hindi na po maulit. That was my act of worship, service to our God. Nung araw na yun. Hindi ko kakalain na kaya ko palang kumanta. Kahit sala sa tono. Just to worship our God. Good morning po. Tuloy po. Alam niyo ba si Haring David sumayaw din? Sa kanyang kagalakan. Sa Diyos na kanyang kinikilala. Matungayan po natin yan in 2 Samuel, chapter 6, verses 14 to 22. Andyan po ang karanasan ni Haring David noong the Ark of the Covenant ay ipasok o pumasok sa Israel noong panahon na yun.
at sinalubong sila ni Haring David ng kanya pong pagsayaw. Buti nga po, hindi ako nag-bold dito eh. Si Haring David po, naked. Siya hari ng Israel, pero dahil sa Diyos na kinikilala niya, siya po'y nakapag-alay ng pagsamba. Pagsasayaw, half naked. Ano po ang sabi ni verse 22? Introduction pa lang po ito. Maga pa naman, 10 to 10. Ang sabi po dito, in verse 21, and David said unto Michal, asawa po niya si Michal, it was before the Lord. It was before the Lord, mga kapatid. Anong ginagawa natin sa harapan ng ating dalakilang Diyos? Are we glorifying Him? Are we worshiping Him? Respecting our God? Do we fear our God? At sa panghuli po ng verse 22, therefore will I play before the Lord. Therefore I will play before the Lord. Yun po ang puso ni Haring David sa kanyang pagkakilala sa kanyang Diyos na sinasamba nung panahon na yun. Isang pagkakilala, katulad po ng excuse me. Katulad po ng mga nawala yung panyo ko. Sorry po. Ay, Brother Danny, may tubig na ako. Sige. Maliligo na ako maya-maya. Thank you, Brother Danny. Yun nga po, mga kapatid. Maraming bagay na ginagawa tayo na hindi natin nakalain kaya nating gawin bilang mga mananampalataya sa ating pagkilala sa Diyos na atin pong sinasamba. Imagine niyo po, nakakanta ako, Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Yun po ang isa sa karanasan ko kay Lord na sabi ko, siguradong ako ang magpipray sa anniversary ng church. Lord, I want to offer to you a song. Sa bahay pa lang yun, panalangin ko na. And even, I asked our pastor, Pastor, pwede kumanta? Maging bago man o luma po tayong mananampalataya, mabigyan po mo natin pansin kung anong uri ng pagsamba. Pagsamba sa Diyos na ating kinikilala sa panahon na ito, mga kapatid. Sa Diyos na nagbigay na katuparan sa ating po mga panalanginan. Are you frustrated dahil hindi pa tinutugon ni Lord ang inyong mga kahilingan kay Lord?
Ano po ang karanasan ng mga Israelita noong panahon na yun? Kung nare-recall nyo ang mensahe ni Pastor, 2023 pa yata yun, about Goshen. Alam niyo po kung anong Goshen? Goshen in the Bible is the place where the Israelites stayed in Egypt. Isang lugar na binigay ni Pharaoh para sa mga Egyptians. Ng mga Egyptians para po sa lahi ni Jacob. Sa mga Israelita. Ano po sabi ni Lord doon sa 2 Corinthians, mga kapatid? In Exodus, In Exodus, about Goshen. Kahit langaw hindi makakapunta sa lugar ng mga Israelita sa aking mga hinirang. That is in Exodus chapter 8, verse 22. That's why God allowed us to worship Him, to celebrate the 29th birthday, 29th anniversary of this church. We prayed for Him. We prayed for that occasion. Naipatupad po ng Diyos. Naipatupad po ng Diyos ang kalooban niya sa iglesyang ito ng panahon na yun, mga kapatid. Goshen is a place of sanctuary, a place of blessings for the Israelites po, mga kapatid. A place of blessings, a protected place na biyaya ni Lord sa kanya pong mga hinirang nung panahon na yun sa lumang tipan, mga kapatid. Kaya nga po nalusaw ang bagyo eh. Ginamit ni Lord ang kanyang creation, ang Sierra Madre, para mawala ang signal number 5 o ang pananalanta ng bagyong si Juan sa norte o sa buong Luzon, mga kapatid, o sa buong Pilipinas. Maraming po natuwa dahil sa Sierra Madre Mountain. At natuwa ako na may nagsabing, Lord, salamat. Lord, salamat sa bundok ng Sierra Madre. That is how great is our God. That is how great is our God. Kaya po nating gawin ang lahat ng bagay sa kaluwalhatian po ng ating Panginoong Jesucristo, sa kaluwalhatian po ng Diyos na ating sinasamba. Let us open our Bibles in Psalms 121. Psalms 121 verses 1 and 2. And the word of the Lord says, dito nga po in verse 1, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Let us pray. Father in heaven, muli po ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa isang gampanin, Lord, pribilehiyon na biyaya mo po sa akin na maipahayag ang iyong salita sa kaluwalhatian po na iyong dakilang pangalan. Kasama po ng mga salita mo, Panginoon, patuloy at patuloy ko pong aakinin, Lord, ang iyong pangungusap sa buhay po ng bawat isa through the power of your Holy Ghost, O God. Teach us, Lord, your word this morning for your glory. Kasama po ng amin pong, Lord, patuloy po kasama po ng
amin pong tema sa bagong taon na ito, Lord, ang pananatili sa iyong dakilang pangalan. Pagpalaan, Panginoon, mga kapahayagan po ninyong salita sa umagang ito, and use me, God, for your glory. And this is all we pray, O God, for your glory. In Jesus' name, lahat nga po yung magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. In verse 1, ang sabi po dito, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. And in verse 2, my help cometh from the Lord which made heaven and earth. Kumusta po mga kapatid yung karumaan dito sa Psalms 121? Ito po ay 8 verses, kayang-kaya niyo pong ulit-ulitin sa inyong mga bahay. Tingnan natin kung paano po mangungusap si Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Psalms 121 speaks of, ito po ang karanasan ni Haring David patungkol po sa mga paglalakbay sa kanyang gampanin bilang hari, sa mga sinusuong niyang problema ng bansang Israel, sa lahat-lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. Ano po sabi ni Haring David? Where I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Sa ibang version po, mountains. NIV mountains ang ginamit. Ganun man kalaki o gabundok man ang inyong sitwasyon, hirap ng buhay ninyo, tandaan nyo, we have our help. Ang tutulong sa atin ay ang Diyos, the Creator, the Maker of heaven and earth, mga kapatid. Ang sabi nga po ni Julia, nung siya po ay kakwentuhan niya, mami niya about her tuition in Lasal. Sorry to nabanggit ko ang school. At pinag-uusapan po na mag-ina ang tuition. Si Kuya meron ng tuition. Sabi ng mami niya. Ang sagot ni Julia, the Lord will provide. Di ba, Benjo? My help cometh from the Lord. I will lift up mine eyes. Kapag nakikita ni Haring David ang hirap na kanyang buhay bilang hari, na kanyang mga sinusuong. Mga kapatid, ano ang hirap na ating sinusuong? May karamdaman ba tayo, katulad ko? Marami po akong ginagamot. Iniinom na gamot, mga kapatid. And God is good. And God is good, mga kapatid. God is good. Napapatunayan at nakikita po sa buhay po ng bawat isa sa atin kung paano gumawa si Lord sa ating mga buhay. Gabundok na ba ang problema nyo? Gayahin po natin si Haring David. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. Sana, I pray, makita ninyo ang verse na ito. May Diyos pala ako na tumutulong sa akin na dapat kilalanin ko the Maker of heaven and earth. Di ba, Brother Riel? Andito ka na uli sa Kate. Nasa kalupaan ka na uli. Welcome and happy anniversary, kapatid. I pray may patanghalian ka mamaya.
Kasama ni Pastor. Anniversary din ni Pastor yesterday. And yun po mga kapatid, mga katotohanan, kapahayagan ng Diyos. Ay baka sabihin niyo, bakit mo sakit ka? Ako yung naniniwala sa Diyos, the Creator, the Maker of heaven and earth. Bakit mo sakit ka? Bakit may sakit si sister? Bakit may nararamdaman ako? Bakit ganun katindi ang aking karamdaman? Gabundok ang aking problema. Ano po sabi ng ating Panginoon Jesucristo in Matthew chapter 5, verse 45? Sumisikat ba ang araw sa mabubuti lang? O nagpapaulan ba ang Diyos sa mabubuti lang? To the evil and to the unjust, ang sabi po sa verse 45 ng chapter 5 Matthew. The sun rises to the good and to the evil. He sent that rain to the good and to the unjust. Ay, paano po yung pagbaha? Ghost project. Ay, kalokohan na ng tao yan, mga kapatid. Hindi po sila kumikilala sa Diyos na ating po pinag-aaralan sa umagang ito. O maaaring hinahayaan na lang ng Diyos na bahain ang bansang Pilipinas to suffer, that they may know that there is God. Katulad ni Haring David, my help cometh from the Lord which made heaven and earth. At sa pagiging hari po ni David, in verse 3 hanggang 6, andoon, ipinahayag na ang kanyang Diyos na kinikilala sinasamba is His keeper. And in verses 7 and 8, ang sabi po doon, the Lord God will preserve my life, my going in and going out. Yun po ang pagkakaiba po natin, yun po ang pagkakaiba natin sa Goshen at sa mga Ehipto, nasa Ehipto ng panahon na yon. Goshen is the place of blessing the Lord para sa mga Israelita. Kung titingnan po natin is in Exodus chapter 6. Tama ba? In Exodus chapter 22, verse 22, and also in Genesis 47, isang lugar na inalaw ng Diyos na doon manirahan ng mga Israelita, ang lahi ng mga Israelita, na kahit ang langaw ay hindi makakapunta. Ang sabi po sa verse 22 ng chapter 8 ng Exodus. Isipin nyo, nandun na lahat ng klase ng hayop na alaga ng mga Israelita, walang langaw. Camel, tupa, kambing. Kung kayo nakarating sa Middle East, grabe po ang amoy, ang baho ng tupa o ng kambing. At palaging lalangawin at lalangawin. Pero merong blessing si Lord sa mga Israelita, hindi kayo lalangawin, hindi kayo lalapitan ng langaw. We have this Goshen. We have this Goshen, mga kapatid. Sa Bagong Tipan, andyan po ang ating Panginoon Jesucristo na nangako that He will bless us abundantly. Nandiyan ang Panginoon Jesucristo na tayo binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Andiyan ang ating Panginoon Jesucristo in Hebrews 13, I will never leave you nor forsake you. Ang Panginoong Jesucristo ay sa lumang tipan ni Goshen.
Sa bagong tipan, siya ang Diyos na hindi tayo iiwan ni pababayaan, mga kapatid. Ano pa ang mga gabundok na problema po natin, mga kapatid? Katulad ni Darlene sa umagang ito, talagang mabigat ang baba. Anong iniisip mo, kapatid, anak? Huwag mo isipin yung boyfriend, darating at darating yan. Kaya nga po sabi ko kanina, sa mga baguhan at sa mga matatandang mananampalataya. Ano po sabi sa Acts 17? In Him, we live and move and have our being. Yun po sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. And in Philippians chapter 2, verse 10 and 11, God gave him the name that is above all names, and every knee shall bow. Yun po ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. It is by grace we have been saved. It is by grace. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. It is by grace you have been saved through faith, not by works, so that no one can boast. Yan po ang gusto natin sa bagong tipan, mga kapatid. Apply His blessing para po sa ating lahat, mga kapatid. And everything is created by Him and for Him. In Colossians chapter 1, verse 16, and also in John chapter 1, verse 3. Katulad po ng mensahe ni Sister Jen noong nakaraan, mga kapatid. Ano po sabi ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo? Nung 3 beses niyang tanungin ng ating Panginoong Jesucristo si Pedro, Peter, do you love me? 3 beses po yan. Sa pangatlong tanong ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, Lord, you know everything. Lord, you know everything. And Lord, you knowest that I love you. Love niyo ba si Lord, mga kapatid? Naku, walang maka-amen. Huwag kang matakot. Say amen. That if you say you love our God, you love Jesus, gagawa po ng paraan Diyos. May kaparaanan ng Diyos upang maging may pamuhay po natin to. Alam niyo po sa sinabi ni Pedro yung sa ating Panginoon Jesucristo, Lord, you know us everything. And Lord, you know us that I love you. Yun po ang isa sa pinakamaganda sinabi ni Pedro. Alam mo po, Lord, ang puso ko, mahal kita. Kaya nga po, I will lift up in Psalms 121, I will lift up mine eyes to the hills. Gabundok man ang mga hinaharap ko, kinakaharap ko, susuungin ko. From whence cometh my help? Anak, verse 2. My help comes from the Lord which made heaven and earth. Tutulungan po tayo ng Diyos. Tutulungan po tayo ng Diyos. At pananatilihin niya tayo. He will keep us, Lord, mga kapatid. And iingatan po tayo, mababasa po natin yan dito po sa mga sumunod na verses ng Psalms 121.
8 verses lang po ito, mga kapatid. 8 verses lamang po ito, mga kapatid. Alam niyo po si Pablo, may problema. He's torn in the flesh. Alam niyo po yon? Sa mga nagbabasa. Ano po sabi ni Pablo sa ating sabi niya? 3 beses akong tumawag sa Diyos na alisin niya ito sa akin. I besought the Lord 3 times. I besought the Lord 3 times. That is in 2 Corinthians chapter 12, verses 7 and 8. Ano po sagot ng Diyos kay Pablo? May grace is sufficient. Sapat ang aking biyaya sa iyo, aking anak. In my weaknesses, God is my strength. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. At sa pagtatapos po, mga kapatid, ang ating tema sa taon na ito. In Psalm 73, patuloy ko pong isasama sa mensahe sa umagang ito. Psalm 73, in verse 23, nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. In verse 24, thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. In verse 25, whom have I in heaven? Whom have I in heaven, mga kapatid? But thee, and there is none upon earth that I desire beside thee. In verse 26, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart, and my portion forever. And in verse 27, for lo, they that are from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go warring from thee. But in verse 28, but it is good for me to draw near to God. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all their works. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay aawitan ni Brother Jojo sa kanya pong birthday celebration. Sa kanya pong paborito, ang tanging alay ko. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, at inangking lubos. Tanging alay ko sa'yo, aking Ama.
ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong sinukob, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako'y binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong sinukob, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong sinukob, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Thank you, Brother Jojo. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. O Diyos, amang banal na dakila, maraming pong salamat sa mga segundo, minuto na lumipas po sa amin pong pagbulay-bulay, pag-aaral po ng iyong salita. Patungkol po dito sa Psalm 121, sa mga karanasan ni Haring David noong panahon na yon, O Diyos. As you have declared, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which maketh heaven and earth. In verse 3, He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. In verse 4, Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. In verse 6, The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and coming in from this time forth and even forevermore. And this is all we pray, O God. In Jesus' mighty name, ang lahat nga po ng Ricky ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. We bless